worship, Psalm 27:8. My heart says of you, seek His face. Your face, Lord, I will seek. Thanks be to God. Our sadness has turned into joy, and our sorrow into hope. We are Our mouths be instruments of deep praise and grateful to Him in His service. Let us give thanks to the Lord, for He has genuinely changed us. Okay, the opening hymn, everybody. Let us sing Joyful, Joyful. Joyful, joyful, we adore you, God of glory, Lord of love. Hearts unfolded, flowers before you, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubts away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. All your works with joy surround you, earth and heaven reflect your ways. Stars and angels sing around you, center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, passing sea, chanting birds and flowing fountain, praising you eternally. Always giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. Loving Father, Christ our brother, let us light upon us shine. Teach us how to love each other, let us know the joy divine. Let us pray. Our most heavenly, loving, and gracious Father, we gather today with grateful hearts, seeking your presence and guidance. Open our hearts and our minds to your word, that we may be transformed by your love and truth. Bless our worship, prayers, and fellowship, that we may glorify you and edify one another. In Jesus' name we pray. Amen. Go to confession. God corrects us for our good. Thanks to His mercy, we receive the correction and forgiveness. May this moment be an opportunity to be reconciled with God. He wants to restore us, and this time, let us confess our sins to God. God pardons those who humbly repent and truly believe the gospel. Since Jesus died for us, we have peace with God
to whom be praise and honor forever. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Okay, let us stand and greet each other and welcome our atong katapat, atong katagbo, atong mga higala. Pleasant morning to everyone. Once again, good morning and praise God for this another Sunday of our fellowship. Dalagon ang atong Ginoo. Alang sa atong mga announcements na sa bulletin, ang atong Sunday worship service 6 a.m. So please before 6 a.m. maningkabot kita nga naanata dire. Ang atong Sunday schools for kids, padayon, 6:30 a.m. na dito sa Silong. Please, parents, bring your kids so that they can attend the Sunday school. And then CYF, 8 a.m. dito sa taas. O ang CIAF, 8 a.m. po dito sa taas. Ang atong midweek prayer meeting service every Tuesday, 5:30 p.m. Atong worship staff for next Sunday, please take note, worship staff nga naka-assign for next Sunday, Elder of Worship, Elder Angelita Dacera,
Ang atong liturgist, Helen Codera, choir Siyaf. Ang Siyaf na pod, second Sunday. Deacon Lizel Lizamero, door greeters ang mga CWA. Ang atong liturgist sa midweek prayer meeting, Corazon Villegas. Ang atong messenger, si Eden Taliedo. Usa kani sa alumni sa Newman Bible Academy. For our Bible study schedules, UCM and CWA, padayon 6:30 a.m. There is a church, pero kung na ay mag-host dito sa balay nga mag-host. Ang youth, padayon kamo, magmadasigon og mga ginikanan, palihog, padumdumi, ang inyong mga anak nga mga batanon, CYF, sa ilang Bible study dito sa residence ni Reverend and Mrs. Noel Villalba. Ang ato pong Bible study sa Obrero with Barangay Captain Dondi Rivero every last Friday of the month at 2 p.m. CWA, ang atong regular meeting every third Saturday of the month at 2 p.m. dito sa Pakot Hall sa taas. Beyond Acts, no, those alumni sa Newman Bible Academy na atay regular meeting every last Sunday of the month after breakfast. And BMX Newman Bible Academy alumni na atay meeting human sa Pamahaw dito sa taas sa CDC or Pakot Hall. Please take note. Ug mao ni atong choir groups. First Sunday, Living Word Choir. Second Sunday, CF Choir. Third Sunday, Children's Choir. Fourth Sunday, Youth Choir. Og sa kung naay bulan nga naay ikalima nga Domingo, kani nga magrupo, either ani nga grupo nga mo volunteer og mahatag time nga mo'y mo choir ana nga Sunday. So magpasalamat pud ta sa nag-initiate nga ang atong mga batanon naana sila choir gown. Special thanks to Celia Abisuna. And these are the donors sa mga gowns sa CYF. Salamat ninyong tanan. Pasalamat po ta padayon sa nagahatag in cash or in kinds sa atong pamahaw kada Sunday. Salamat po padayon sa provide sa atong flowers every Sunday. Salamat kaninyo. O salamat po sa atong matinud-anon nga paghatag sa atong offerings na diri sa bulletin aron padayon masuplayan ang mga buluhaton ug ang kinahanglan nga sweldohan nato nga maangat trabahante nato sa iglesia labi na ang atong mga pastors. And then happy birthday to the birthday celebrators and happy wedding anniversary to the celebrators also. So nana sa bulletin din na ako basahon. O naapatay lain nga pahibalo kung wala na padayon ta sa atong pagsimba. Salamat. Naatay i-welcome karon na usa ka bag-o nga member sa CYF na sila sa taas ang manghod ni Joyce Ann Pakot, si Marian Pakot. Ug ato pong i-welcome si Dodong Swelyo nga niauban nato karon sa atong simba. And we pray na regular nato siya kanunay mauban. Ug kanatong tanan, pasalamat ta sa Ginoo nga magkita-kita ta every Sunday alang sa atong hiniusang pagsimba, pagpasalamat sa atong maayo nga Dios ug paghatag kaniya pasidungog ug pagsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat. Nakanang mo look forward ta every Sunday to meet each other nga ma-excited ta nga once again
we come together to worship and to praise and to thank our God, our good God, our loving God, compassionate, merciful, and gracious God. And to develop also in our hearts as God loves us, we also love each other. In Jesus Christ, our Savior and our Lord, our Master and King. Amen. Amen. Ato andamon ang atong kasing-kasing ug-una alang sa pastoral prayer o pag-ampo sa katilingban. Mag-ampo ta. Labing gamhanan ug mahimayaon nga Dios. Nagaila kami kanimo nga naguban kanamo sa hiniusa nga pagsimba sa imong katawhan. Pakigsulti kanamo pinaagi sa imong pulong sa Biblia, sa among pag-ampo, pagdaig, sa among pag-awit, sa himno pinaagi sa choir ug sa kongregasyon. Labing gamhanan nga Dios, among kalipay nga ikaw nagadihog kanunay sa imong balang espiritu sa among pastor Reverend Noel Villalba nga imo siyang gigamit aron padayag sa imong pulong nining kabuntagon. Ban sa among kalipay o among Ginoo, tungod kay dili lamang kami ang makabati sa iyang mensahe nga imong gipadangat, kundili lakip ang among mga kaigsuonan nga nagasunod sa YouTube o Facebook Live. Dalaygon ikaw o among Ginoo nga nagapadayon sa paghanay sa among mga kinabuhi. Ingon nga kami nagakatigom karon among kalipay nga among nakita ag imong panagway sa among mga kaigsuonan nga among gikahimamat. Ang imong lawas nga mao ang iglesia hangtod sa tibuok kalibutan nga nagatigom aron sa pagbalaan niining adlaw nga among gitagana sa among panagtigom, pagsimba o pagdaig kanimo. Padayon o among Dios nga ang among mga kamot among ipadayon sa pagkabot sa among mga kaigsuonan. Aron Ginoo, ilaw sa mabati ang among gugma ug ilaw usab mapadayag ang ilang mga pagbati ug among mga pagbati nga usa lamang kami diha sa imong gugma, ingon nga imong mga katawhan nga gitawag. Busa padayon kami nagaampo o among Dios, ikaw magahimo og paagi, magagamit sa nagalain-lain nga mga katawhan o mga resources aron ang imong iglesia mahiusa dili lamang dinhi sa syudad sa Butuan kundi sa tibuok kapupud-an. Among kalipay o among Dios nga saulog kami sa tanan saulog sa ilang adlaw nga natawhan. Ikaw Ginoo magapadayon sa pagpanalangin sa himsog nga pagkinabuhi, himsog nga relasyon o maingon man ang among mga plano o mga pangandoy sa among mga birthday celebrators, ilabi na kang Joseph Langgis, kang former chairperson Yuri Salyakay, ug uban pa nga tingali wala lang namo hitamdi nagauban kanamo sa among kalipay sa kasaulugan sa kinabuhi. Lakip sa among mga pag-ampo o among Dios ang mga kaigsuonan namo nga nagsaulog sa ilang wedding anniversary celebration. Sila ni Mr. and Mrs. Glenn ug Maria Linda Espirito,
Mr. and Mrs. Jubinal and Vivian de los Angeles, o hinaot uban sa mga nagsaulog usab nga wa namo hitamdi, ikaw magahatag kanila og himsog malipayon nga relasyon nga magatami sa paglatid sa mga kapanahunan. Nagapangandam kami, Ginoo, sa imong pahinumdum ka namo sa umaabot nga Domingo nga among gitagad alang sa mga inahan. Kau, Ginoo, nagahatag kanamo sa pag-amuma pinaagi sa mga ginikanan ug niining adlaw nga umaabot nga pagsimba amo unta gayon mahatagan sa importansya ug kalipay ang among mga ginikanan nga mga inahan. Nagampo sab kami o among Dios alang sa mga kaigsuuna namo nga anaa sa abanti nga pangidaron ug ang uban anaa sa ilang nagkalain-lain nga kahimtang sa balatian. Ikaw o among Dios among lauman nga magahikap kanila, ilabi na kang John Mongado, kang Alonso Reyes, kang Ruth Calo, Evangeline Rances, Steve Paronda, Urbano Lagrama Jr., Lucita Cansancio, Richel Jane Bertoldo, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, Rosemary Ilyar, ug kung aduna pay wa namo mabantayi o among Ginoo, malaumon kami nga ikaw labi pang nagtagad ug nag-amuma, nagatiman kanila pinaagi sa ilang mga mahal sa kinabuhi ug pinaagi sa mga batid ug hanas nga mga mananambal ug naot nga ang ilang mga aktibidades diha sa ilang mapagkaon, tubig nga giinom, hangin ug ang mga tambal magahatag og alibyo sa ilang mga kahimtang. Dalaygon ikaw o among Dios nga magapadayon paghanay sa mga church-related organisasyon gikan sa UCM, CWO, SIAP, CYF o bisan pa o among Ginoo sa among choir nga bag-ong nakapili o madungan sa install sa among church council karong umaabot nga UCCP Sunday. Dalaygon ikaw, Ginoo, nga nagatawag kanila ug sila usab nga sanong sa hagit sa pagpangalagad. Ikaw, Ginoo, magahatag sa dugang pang kalipay, magalamdag sa ilang dalan ug ang iglesia kining imong gitawag nga lawas sa among Ginoo mahimo gayod nga panalangin sa katilingban. Daghan kami mga pag-ampo o among Dios, ang uban niini ania sa among makasing-kasing ug hunahuna bisan anaa sa among mga kaigsuonan nga naa sa kongregasyon sa lingkuranan, ang among tanan mga pag-ampo among gilauman nga ikaw nakadungog niini, nakabati ug mutubag sa among mga pag-ampo. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Answers prayer in the morning. God answers prayer at home. God answers prayer in the
Our scripture reading this morning is found in the book of John 21:14 to 19. This is now the third time that Jesus was manifested to his disciples after he was risen from the dead. When therefore they had denied, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" Peter answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my lambs." He said to him again, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yeah, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." Jesus said to him in a third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved because he had said to him the third time. And he said to him, "Lord, you know all things. You know I love you." He said to him, "Feed my sheep. Amen, amen, I said to you, when you were younger, you walk wherever you want to walk. But when you are old, you will stretch out your hands, and another shall take you out of the places you would not want to go." He said to this to show how he would die to glorify God. And when he had said this, he said to him, "Follow me." The Lord bless us upon reading of his scripture.
Salamat sa choir. Mag-ampo ta. May my words, with the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto you, O Lord, my Savior, my Lord, and my God. Amen. Maayong buntag, mga igsoon. Kaning atong Bible text nga gibasa lang ganina, John 21 verses 14 to 19, mauning ikatulong higayon diin ang nabanhaw nga atong Ginoong Hesus may atubang sa mga disipulo. O dinhi nadunggan nato nga si Jesus miduol kang San Pedro katulo kahigayon o 3 times nangutana kang San Pedro, do you love me? Gihigogma ba nimo ako? O nitubag si San Pedro for the first time nagingon, yes Lord, I love you. Niya gibalik na pud ang pangutana ikaduha, do you love me? Nitubag na pud siya nga, yes Lord, you know that I love you. Gimahal ta ka. Then ikatulo na pud ng pangutana, do you love me? Either bungol-bungol si San Pedro nganong katulo man siya pangutanon, tingali nag-ingon si Jesus, wa man tingali ni kadungog, wa man katubag og sakto. Basta kay 3 times niingon San Pedro, sa ikatulo nga higayon nag-uol na siya. Murabag dili ang iyang tanaw, he grieved, ingon din sa atong gibasa. Nag-uol siya kay nasabtan niya nga basig wala mo tuo si Jesus sa iyang gisulti. Kay kapila naman siya niingon nga, I will defend you, nya niingon si Jesus nga ni kang San Pedro nga, this evening you will deny me 3 times. Karon gabi una katulo ka mo deny pud nako. And it happened, no, nga sa panahon nga giaresto si Jesus, si San Pedro, nakaingon gyud gipangutana, kaila ba kanini? Wala ko kaila ni ana. No, naingon siya. So, the important thing is this is the 3rd Sunday of Easter, ikatulong Domingo sa pagkabanhaw. O atong ginabalik ang mga importante nga mando sa atong Ginoong Hesus para kanato. Una dinhi sa atong text, para kang San Pedro. Do you love me? Then, yes Lord, I love you. Then feed my sheep. Pakana ang akong panon. No? Feed my sheep. You are the shepherd. No? Si San Pedro ang shepherd, magbalantay, pakana, o that's a way of saying atiman na ang mga membro nga mutuo kanako, no? Take care, be a steward to all those who believe, no? Dinhi ang basis sa giingon nga kaimportante sa apostolic succession of the church kay kang San Pedro gyud gibilin ang well-being sa simbahan. Si San Pedro gyud mao na nga siya ang giingon nga first bishop of Rome, the first bishop of Rome, sa ato pa ang unang obispo sa simbahan. O nag-ingon pod ang uban nga kung dili matrace ang imong succession kang San Pedro, dili valid ang imong bishops. O? So kinahanglan na agyoy apostolic succession. Gikan sa mga apostoles hangtod karon kinahanglan dunay line na konektado ta. Gikan ni adtong mga apostolic leaders nato hangtod sa mga Santo Papa, hangtod sa mga pastor. Sa ato pa ang among kagikan dito sa apostolic source, no? But of course ato ning giingon nga ang
gikan ni San Pedro, ni San Pablo, uban pa ang sunod nga mga leaders, mga batanon. Not all of them became popes or pastors. Dili tanan. Naay deacons lang, naay elders lang, nya nag-serve siya sa kang Ginoong Hesus. So when Jesus commands Peter, follow me, sunda ako, it does not mean nga ang Santo Papa lang o ang mga pastor lang ang angay nga musunod sa Ginoo. When he says, follow me, everyone who believes must follow him. No? So diha sa Ephesians 4:11, kung mahinomdom mo, nag-ingon si Jesus nga nag-ingon si Juan dito sa John 21 sa Ephesians 4:11 nga, and Jesus gave gifts for the apostles, the prophets, the pastors, the teachers, no? Ang matag-o sa kanila gitagaan og gasa. Si San Pedro definitely naa siya gasa of leadership, being the first leader of the 12 disciples. Siya ang leader. No, after nga na matay si Jesus og ni banhaw siya, na banhaw, gihatag niya kan San Pedro ang leadership sa young New Testament church, no? Pero dili lang apostles, no? We must remember that Jesus gave to the apostles, to the pastors, to the prophets, to the teachers, to the deacons, tanan nga member gihatagan og gasa. And every one of us, whether pastor or member, must follow Jesus Christ, no? So mga igsoon, importante kining third Sunday of Easter pagpahinumdom nga dili lang si San Pedro ang responsable sa simbahan, kundi kitang tanan. Ug mao man ngani ang rason nga dunay reformation. Kung mahinumdum mo niadtong tuig 1517, si Martin Luther ni supak sa order nga dili matarong gikan kang Santo Papa Leo X, no? Leo number 10. Iyang gisupak og niingon nga gikan karon ang atong authority na dili na ang baba sa Santo Papa, ang Biblia, ang scripture, ang pulong sa Dios na himugso ang Protestant Evangelical Church. So sa Germany nahimo na siyang Evangelical Church. Dito sa Geneva din, sa Switzerland din, dito si John Calvin nahimo ang Presbyterian Church. Christian gihapon, pero ang leaders are elders, no? Elders na sila. Unya dito sa England ni Harold Brown katong Puritans nahimugso ang congregational. Ang leaders gina-elect sa local church, ug ang mga local churches are autonomous. Sila ang magbuot sa ilang mga balaod, dili obispo nga tuas Manila o tuas sa Roma. Kamo mismo mo elect mo og officials ug mo decide mo pilay isweldos pastor, pila ang tithe nga i-collect, pila ang gastuhon para sa Biblia, pila ang gastuhon para sa choir ug uban pa nga expenses. Kamo ang mag-decide, dili somebody nga dili taga local church, congregational na, no? So kung moingon si Jesus, follow me, niingon siya sa mga disipulo nga anyone who wants to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Dili lang pastor, dili lang apostoles, wala na may apostoles, naangid naman tong fathers, apostles, kanang fathers of the church. Human naman to sila, wala naman sila, naa naman sila sa scripture, no? Kaning sila San Pablo, naa na ang ilang words dili sa scripture.
but ang mando gyud sa atong tanan. Follow me. Now, that is a calling. Gitawag ka sa Dios pagtuman sa iyang kabubuton. Sa una, ang ginaingon nga na ay calling mga pastors lang o deacons ingon ana nga mag-eskwela aron mahimong pastor gyud sa simbahan, as if ang pastor ang mubuhat sa tanan. Walay simbahan nga pastor ang naghimo sa tanan. Ang simbahan is made up of faithful members nga gahatag sa ilang gasa. Unsa man di ay ng inyong offering, di ba na gasa, is that not a gift from God? 10% sa inyong income, inyong ihatag sa Diyos, alang sa buluhaton sa Diyos, through the church. No? So everyone is involved in his, those who want to come after me must first deny themselves, take up their cross, and follow me. Mao na siya mga igsoon, nga every one of us. Now, I'd just like to give seven signs that you are called. Basig wala mo kamatikod nga gitawag di ay mo sa Ginoo, no? Dunay 7 ka timailhan, marks of those who are called by God. And try to use these 7 marks or signs to update your commitment to the service of the Lord. No? The first is, nag-ingon din you have to have a changed heart. Kinahanglan mausab ang inyong kasing-kasing, ang inyong desire, no? Ang ordinary nga tao, ang unang desire niya, ang iyang kaugalingon matagbaw, makakaon, makapuyo sa balay, makaeskwela, makatrabaho. That is the first order sa usa ka non-Christian or anybody nga na dias kalibutan. Ang imong unang nga concern, makakaon ka, makapuyo ka sa balay, makatrabaho ka, kung pwede naa kay sakyanan, kung pwede naa kay yuta, no? Those are the most important things. Pero nag-ingon ang Ginoo, those who follow me must deny themselves. Ayaw unaha ang imong kaugalingon. Deny yourself. Instead, take up your cross. Buhata ang imong krus. Unsa may pasabot ning buhaton ang krus? Buhaton nimo ang kinahanglan nga gipakita ni Jesus didto sa krus. Ang pagsakripisyo aron masabtan sa tanan nga katawhan ang maayong balita sa gugma sa Dios pinaagi ni Hesukristo nga namatay sa krus aron bayran ang imong sala ug aron mahimo kang luwas o gawas nun. That is the primary nato nga heart desire. Our first desire sa kasing-kasing nato nga makaingon kita sa Ginoo, salamat o Dios sa imong pagluwas kanako sa akong mga sala. Kay tungod sa imong pagluwas kanako, pagluwas nimo sa akong mga kasalanan, doon ako'y kinabuhing dayon, makauban nako ang tanan nga magtotoo ug makauban nako ang Ginoong Hesus hangtod sa kahagturan. The first thing we need to do, mga igsoon, as followers of Christ, deny yourself, take up your cross, and then follow me. Ang pasabot niya ng follow me, dili pasabot niya ilansang pud ka sa cross. Gihimo na ni Jesus. Bisag magpalansang ka sa cross, dili ka kaluwas sa ubang tao nga motuo sa imo. Dili sila maluwas tungod sa imong gibuhat. Kay tungod ka sa grasya sa Dios lamang nga kita maluwas. Pinaagi sa pagtuo kang Jesus nga siya ang anak sa Dios. So that is the first. If your heart is changing, kung ang imong kasing-kasing nagabag-o, nga dili na ang kaugalingon nimo ang unahon, kundili ang kabubuton sa Dios, then you are being called by God to serve. Not necessarily as a pastor, but as a giver, as a teacher, as a choir member, as a staff of the church, as a deacon, as an elder.
Kana ang pasabot ni ana mga igsoon. Una nato nga kinahanglan is bag-uhon ang atong kasing-kasing away from selfish desires nato. Pangkaugalingon lang. Gusto ko mo appeal sa evangelical kay daghang gwapa o daghang maayo nga mga tao, manggialamon nga mga tao, naay mga tao nga naa sa kagamhanan. Mao nang mahimo kong membro, dili ingon ana, no? That's not why you believe in Christ, so that ma-promote ka. Dili. Ang imong pagsunod kang Hesus tungod kay ikaw mahimong alagad, a servant, a deacon. Kaning deacon nga word mga igsoon, this is the Greek word for servant. Ang deacon, servant. Ang minister pod is a Roman Latin word meaning servant gihapon. So kaning mga pastor, ministers kuno sila, servant. Servant sila, mao nang niingon si Jesus, pakana or atimana ang akong mga karnero. Kay siya, si San Pedro ang magbalantay. No? So number 2, know the truth and the truth will set you free. Kung ikaw magsigig pangita og kamatuoran, asa man ang tinuod niini, unsa may giingon, unsa may bakak niini, nganong kinahanglan mutuod gyud kita sa kamatuoran kanunay. Kanunay nga mangita ta sa kamatuoran. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ang dalan paingon sa Amahan. Siya ang kamatuoran sa kaluwasan, ug siya ang muhatag og tinuod nga kinabuhing dayon. So, na second, if you are concerned about the truth, that is a sign that you are being called. Kaya ang tao nga dili mo tan-aw sa kamatuoran, basta mo appeal na lang, total, mo appeal ko, muhatag kog gamay nga kwarta, membro nako, malangit nako. Kaya mo may moingon mga pari, moingon nga, nag-communion naman ka, naghayo naman kag pasaylo, naa ka mo ato kas langit. Dili ingon ana mga igsuon, no? Dili ingon ana. You must giingon dinhi, you must know the truth, because the truth will set you free. Everyone must know what is happening to the church today. Naay mo yun, ayaw pamati ni ang mga taga-Butuan, problema lang, separatist lang na sila. Dili na tinuod, mga igsoon, wala ta mo separate. Kung dili ta gisikaran pagawas, gisikaran man ta pagawas. Mao nang nahimo tang evangelical kay mo register man gyud ka og mag-abli ka og bank account. Kay di makaka-abli og bank account sa simbahan kung dili ka registered. So nag-register ta, dili ta separatist, UCCP gihapon ta. Sila ang nagsikad nato pagawas. Naghimo silang eleksyon nga illegal. Nag-elect og bag-o nga council. Illegal ba yan na sa atong constitution? So number 3, kinahanglan. Number 2, kinahanglan ang kamatuoran. Kung wala ka magpuyo sa kamatuoran, nagpuyo ka sa bakak. Og dili malipay ang Ginoo kay nagpuyo ka sa bakak. No? Number 3, perseverance of faith. Perseverance, kung makaantos ka, nga biay-biayon ka, nga mayngon nga dili na mo UCCP, panghawa mo dinhi, makaantos ka niya na dili ka makasumbag og tao. No? Perseverance, gitawag ka sa Dios. Maantos ni mo na gitawag ka sa Dios nga maghigugma, muhigugma sa mga nagbiay-biay nimo. Higugmaon gihi pagyapon nimo ang nagbiay-biay sa imo. Dili ingon ani ang tubag. Gugma ang tubag. Okay? Perseverance kay love God with all your heart. Dili 99% of your heart, 100% of your heart. Love God with all your mind. Love God with all your strength. Love God with all your soul. No? Higugmaon nimo ang Dios, and then love your neighbor as you love yourself. Gugma ning tanan. Jesus is love. God is love. And if you follow Jesus, take up your cross and love. Diba?
So persevere, dali rata mo give up. Daghan ang mayon, mo hawa na ko, mabalhin ko diya sa laing simbahan kay di niya ko kaantos. Biay-biayon man di ay ko. Dilingon anak kay si Jesus gibiay-biay baya. Kung wala siya magpadayon dito sa cross, nanaog siya ingon nga, ako may Diyos. Mulupad di ay siya. Aron dili siya mamatay. Di, wala tay kaluwasan. Pero giantos niya ang kamatayon. Gidawat niya aron masabtan nato ang gugma sa Dios alang kanato. Ikaupat, nga sign sa atong calling. Kung makaantos ka, dili ka dali, dayon diretso mawad-an kag self-control. Ngayon na, God is calling you. God is calling you to love. Number 4, seasoned prayer. Ang tao nga gitawag sa Dios muluhod, muampo. Mga igsuon kung ikaw tig-ampo, dili ka mo salig lang sa imong kaugalingon, lihok dayong kaingon anak, sayop-sayop ra ba? Then wala ka tawga. Pero kung mo ampo ka, Ginoo, dili ko kasabot sa akong buhaton, tabangi ko, you are being called by God to pray. To ampo lang, just to pray. Maintain the relationship between you and God. Number 5, if there are fruits of the Spirit in sa imo, Galatians 5:22, ang bunga sa Espiritu, love, peace, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kung kana naa sa imo, ginatawag ka sa Ginoo. Kay ang imong kasing-kasing dili selfish. Naa ang Ginoo kanimo, ginatawag ka sa Dios nga magpadayon sa pag-alagad sa Dios, pinaagi sa mga gasa sa Espiritu nga gihatag kanimo. The fruits of the Spirit, Galatians 5:22. Number 6, ang gipangayo dinhi, surrender and be obedient. Dali ra kaayo ang tao nga nahimo ng leader sa simbahan o nahimo ng pastor, moabuso sa iyang posisyon. Magsugo-sugo, ingon ana, dili ba ya? Ingon ang Ginoo nga, it shall not be that way in my kingdom. Kaya nag-ingon man si James o John nga, Lord, pwede ba nga diri ko mo lingkod sa imong tuo? Ang akong igsuon, diri sa imong wala? That's not the way I deal. I did not come in order to be served. I came to serve and to give my life as a ransom for many. Gihatag na ko ang akong kinabuhi, bayad sa sala sa daghan katawo. So therefore, we must always be able to surrender. Deny yourself. That's surrender. Surrender to God means denying your immediate desires for satisfaction of your worldly body. Daghan kaayo ang malinglan niining lawas sa tao nga kanunay mangayo og dispensa, mangayo og pagkaon, mangayo og comfort, mangayo og kalipay, mauna pirmi, malimtan nga naay Dios nga naghatag sa imong kinabuhi. So, surrender to God so that you will always serve God. Let the Spirit rule your heart so that you will do the bidding of the Lord. And finally, number 7, you are driven by the Holy Spirit. Ang mupalihok sa imo, ang imo lang yung saligan, ang Espiritu nga balaan. Tawagon nimo ang balaan nga Espiritu, uban niko, Ginoo, Holy Spirit, be with me. In everything I do, cleanse my mind. Holy Spirit, remove the dirty thoughts in my mind and let the mind of Christ replace my mind. Mao na siya igsuon ang buluhaton. Three times nagpakita si Jesus after nga nabanhaw siya. O giingnan niya si San Pedro, do you love me? Niingon San Pedro, yes Lord, you know I love you. Then take care of my sheep. Feed my sheep. Take care of my sheep. Katulo, gibalik-balik sa Ginoo.
Maupod ang ginahimo sa atong tanan. Gibalik-balik na higugma baka kanako. Oh Lord, gasimba baya ko. Then, take care of one another. Love one another because you will be known as my disciples if you have love for one another. Dili mo manumbag lang diretso. Imong higugmaon ang imong kaigsuon sa pagtuo. Labi na ang igsuon sa pagtuo. May the Lord bless us in this third Sunday of Easter. Ang Diyos nga si Jesus na banhaw. Nia ang balaan Espiritu gipadala kanato aron magiyahan kita sa matag adlaw. Pangayua ang gahom sa balaang Espiritu. Magsugod ka sa adlaw pinaagi sa pag-ampo. Og ang Dios muuban kanimo. Abide in me and I will abide in you. Tawga ako, puyo dinhi sa akong gingharian o ako magauban kaninyo. Bisag asa mo paingon, I will be with you until the ends of the earth. Hangtod sa kamatayon, hangtod sa katapusan, na ako uban kaninyo. That is the power of the church, mga igsoon, nga atong nakuha sa atong Bible text karon, John 21:14 to 19. God bless one and all. God is good, giver of all good things. The one who passions of us with the unique gifts that together make the body whole Christ. In the gratitude of all we have received, we offer our lives back to God. We share our time, our skills, our money, and in so doing, we say yes to God's invitation to join in kingdom building work in here on earth. Let us bring our offerings. Dear Lord, we offer to you our gifts, time and our talents. May these offerings be a source of blessings to others and brings joy to those in need. As we give, may we remember your generosity towards us. Bless our community, our church, our city, and our world with the peace, love, and understanding. Amen.
Mga igsoon, atong saulugon karon ang sakramento sa balaang panihapon sa Ginoo. Kining talad sa Ginoo bukas alang sa tanang Kristohanon. Apan kinahanglan nga walay bisan usa nga muambit niining balaang simbolo uban ang kasing-kasing nga dili mahinulsulon o walay pagtuo kang Kristo. Kinasing-kasing ang tanan gidapit kadtong tanan nga nangita kaniya nga mapaubsanon nga moduol sa iyang talad. Salig kamo nga siya nga mianhi sa kalibutan aron muluwas sa tanan, dili gayud musalikway ni adtong nangita kaniya uban ang kasing-kasing nga mahinulsulon. Busa duol kamo niining talad dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay nagkinahanglan kamo. Atong hinumduman ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Ngari kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo o pagtuon kamo kanako kay ako malumo o mapaubsanon o makakaplag kamo kapahulayan sa inyong kalag. Bulahan kadtong nagtinguha sa pagbuhat sa gisugo sa Dios kay sila tagbaw niya. Atong hinumduman uban ang pagpasalamat nga ang atong Ginoo nagahimo nining balaang panihapon aron buhaton ang walay katapusang handumanan sa iyang pagpakamatay alang kanato. Usa kini kapasalig sa iyang walay kamatayong gugma nga mao ang higot nga nagabugkos kanato uban kaniya ug sa usag-usa kanato ingon nga mga sakop sa iyang lawas. Busa sa magapamalandong kita sa kadako sa mga kaayuhan nga giandam ni Kristo alang kanato niining pakigambitay karon. Atong iampo nga ang Dios Amahan sumala sa kadako sa iyang himaya magalig-on unta kanato pinaagi sa iyang espiritu aron nga si Kristo puyo sa ato mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo sa ingon tungod kay nakagabot na ang atong gugma makabaton kita sa gahom sa pagsabot uban sa tanang mga balaan unsa ang gilapdon o gitason o gilapdon sa iyang gugma ug sa pagsabot sa maong gugma nga dili matugkad sa tanang kahibalo aron mapuno kita sa tanang kahupnganan sa Dios. Magampo ta. Amahan namo nasayod ka sa mga tinaguan sa among mga kasing-kasing. Dili kami takos apan nagsalig kami sa imong grasya ug nagahatag kag gahom sa may mga kaluyahon. Dawata ang tanan nga ania dinhi karon, dasiga ang nagadayeg kanimo ug ang nakabati sa imong pulong nga imong patubuon diha sa ilang mga kinabuhi ug mubunga ug mga maayong buhat. Panalangini kining mga simbolo sa imong lawas ug dugo, ang pan ug ang kopa aron magamit sa sagradong katuyuan sa among pagduol dinhi niining sagradong talad sa handumanan. Ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo aron kahatagan niya kami og bag-ong pananaon ug dugang panggahom ug gamiton kami alang sa mga dagkong katuyuan sa iyang gingharian. Sa ngalan sa mong Ginoong Hesukristo, Amen. Mga igsoon,
Gibuhat nato kini aron sa paghandom sa atong Ginoo. Niadtong gabi nga siya gibudhian, siya mikuha sa pan. Ug human sa pagpasalamat, iya kining gipikas-pikas. Ug iyang gihatag ngadto sa iyang tinun-an sa pag-ingon. Kini ang akong lawas nga gibahin-bahin alang kaninyo. Kaon kamo nini sa akong handumanan. Tapos sa panihapon siya mikuha sa kopa ug sa samang paagi, human sa pagpasalamat siya mingon. Mao kini ang bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo alang sa kapasayloan sa sala. Inom kamong tanan niini sa akong handumanan. Nagapadayon sa pagtudlo ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, pinaagi kang Pablo nga nag-ingon, sa matag kaon ninyo nining pan, ug sa pag-inom ninyo nining kupa, inyong gisangyaw nga ang Dios nagpakatao, mipuyo uban kanato, nagkinabuhi diha sa pagkamatarong ug sa kaangayan. Gihalad ang kinabuhi sa kamatayon dito sa Krus Kalbaryo. Namatay, gilubong ug nabanhaw, ug nisaad nga siya mobalik pag-usab. Dalaygon ang Dios nga nagahatag kanato sa maong saad sa kaluwasan. Lawas ni Kristo alang sa iyang handumanan. Dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa sala. Kaon og inom kamo niini. Amen.
Magampo ta. Nagpasalamat kami kanimo o Ginoo tungod sa imong pagkamaluluyon ug kaayo nga among nadawat pinaagi niining balaang panag-ambita. Nagdaig kami kanimo tungod sa imong pasag nga kami mga akop sa iglesia, ang lawas sa imong anak o pinaagi sa paglaom, mga manununod sa imong gingharian nga dayon. Busa hop nga kami sa imong grasya nga walay paghubas, aron ang kinabuhi ni Hesus makita dinhi sa among kinabuhi, ug ang imong gingharian mulambo pinaagi sa tanang iyong buhat nga imong giandam kanamo. Amen. Let us all stand for the closing hymn. Cornerstone, this
righteousness, sworn by the ones he came to save. On that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin, for he was slain. Here in the death of Christ I live. There on the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, out from the grave he rose again. And as he stands in victory, since first was Christ, its grip on me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. Though life's first ride to final breath, Jesus commands my destiny. The power of death, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Receive, O Lord, into thy hands our service today, our sacrament of Holy Communion, our offerings, our lives, our obedience to you. We thank you, dear God, for the word that you have given us today, and for the hearts that serve you in every way from all those who believe in you. Receive, O Lord, our thanksgiving for the sacrifice of our Lord Jesus Christ on the cross, so that we may be able to reconcile with you and live in your glory through eternity. And now, the love and grace of God, who gave his Son, Jesus Christ, that we may be saved and have eternal peace and reconciliation with him. May the peace of our Lord Jesus Christ, who gave us freedom and responsibility, and to bring others to an awareness of the salvific message of the good news of Jesus Christ. And may the Holy Spirit live in our hearts, abide with us as we abide with you, now and forevermore. Amen. Amen.